Ang manwa natin ngayon ay isang henyo na imbentor, habang nag-e-eksperimento, ay aksidenteng nawala sa sariling panahon at bumalik sa nakaraan. Sa hindi inaasahan, siya ay naging tagapagmana ng trono sa Joseon Dynasty sa kasaysayan ng Korea. Simula roon, sinimulan niyang baguhin ang sistema, gamit ang teknolohiya ng hinaharap upang isulong ang bansa. Habang ang ibang mga bansa ay gumagamit pa ng lampara, ang bansa niya ay mayroon ng mga dekoryenteng ilaw. Kabayo pa ang ginagamit ng iba sa transportasyon, ang bansa niya ay mayroon ng mga tren. Ang mga kalabang sundalo ay nakasuot ng tela, ang kanyang hukbo ay kalasag na bakal at may 6 na baril. Bawat putok ay nagpapabagsak ng kaaway, ganap na nangingibabaw sa digmaan. Panoorin kung paano binago ng isang 9 na taong gulang na tagapagmana ng trono ang Joseon sa pinakamakapangyarihang dinastiya sa kasaysayan. Ang kwento ay nagsisimula sa ating bida, si Kim Jin-ho, isang henyo na imbentor na kayang lumikha ng kahit ano. Noong siya ay nasa gitnang paaralan, matagumpay niyang nagawa ang isang modelo ng steam engine. Sa mataas na paaralan, gumagawa na siya ng bakal na armor, tulad ng isang bihasang manggagawa noong sinaunang panahon. Sa kolehiyo, nagtayo siya ng eroplano na pinatatakbo ng tao at hindi nangangailangan ng gasolina. Gumawa rin siya ng laruan na baril na napakasakit gamitin, halos nakulong siya ng Royal Army ng ilang beses. Gayunpaman, sa panahon ng lindol, aksidente niyang nabitawan ang mga paputok na materyales, at bigla siyang nailipat sa nakaraan. Nagising si Jin-ho sa katawan ng isang bagong silang na sanggol. Agad niyang napagtanto na ang kanyang pamilya at ang buhay na ito ay hindi ordinaryo. Sila ay mula sa mataas na uri. Sa una, inakala niyang karaniwang maharlika lamang ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi lang sila mayaman, sila rin ay makapangyarihan. Ang kanyang ama ay ang tagapagmana ng trono, ang susunod na hari, ang ika-4 na pinuno ng Joseon Dynasty sa kasaysayan ng Korea. Ipinanganak ang ating bida na may pilak na kutsara sa bibig. Tunay na isang hari na isinilang ng may magandang buhay. Lumipas ang mga taon, at sa isang kisap mata, si Jin-ho ay 4 na taong gulang na. Sa puntong ito, nagpa siya ang kasalukuyang emperador na ipasa ang trono sa tagapagmana. Nang maging hari ang kanyang ama, si Jin-ho ay naging tagapagmana ng trono. Gaya ng ibang mga anak ng hari, kailangang magsimula si Jin-ho sa kanyang edukasyon sa murang edad. Ngunit dahil nasa edad na siya ng higit sa 30, nakita niyang nakakainis ang pagpasok sa mga pangunahing klase tulad ng isang bata. Upang makaligtas sa pag-aaral, naisip ni Jin-ho ang isang plano na gamitin ang kanyang ama sa kanyang kapakinabangan. Sa kasaysayan, kilala si Haring Seong ang Dakila bilang isang matalinong pinuno na pinahahalagahan ang imbensyon at aktibong pinauunlad ang kakayahan ng bansa. Ang plano ni Jin-ho ay magtipon ng mga bihasang manggagawa, turuan sila ng mga mahahalagang kasanayan at kaalaman ng hinaharap upang makuha ang tiwala at respeto ng kanyang ama. Sa huli, mabubuhay siya ng marangya, nag-aani ng mga biyaya ng hindi nagtatrabaho. Ngunit sa harap ng iba, kailangang magpakitang gilas siya at magmukhang masipag at matalino upang madaling makuha ang tiwala ng iba. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay ang makuha ang tiwala ng mga taong responsable sa trono. Dahil pagdating niya sa sapat na gulang, sila ang magiging mahahalagang opisyal sa korte. Higit pa rito, kailangan niyang sanayin ang mga ito upang maging kanyang mga tapat na tagapaglingkod sa hinaharap. Kinabukasan, habang patungo sa kanyang pag-aaral, bigla siyang huminto, naaamoy ang isang mabahong halimuyak. Interesado, tumingin siya sa paligid, nagtatanong kung ano ang maaaring sanhi ng amoy. Pagkatapos, nakita niya ang isang malaking tambak ng dumi sa damuhan. Totoo ba ito? Bulong niya, basta na lang magtapon ng dumi kahit saan. Nang mga sandaling iyon, may dumaan na grupo ng mga katulong ng palasyo, yumuyukod upang batiin ang tagapagmana. Paalis na sana si Jin-ho, ngunit biglang hamampas muli ang mabahong amoy sa kanyang ilong. Pagtingin niya, napansin niyang ang huling katulong sa grupo ay aksidenteng naapakan ang tambak ng dumi at namansihan ang kanyang damit. Galit na galit si Jin-ho. Napagtanto niyang ang salarin ay isang katulong sa palasyo. Bilang isang tao mula sa modernong panahon, hindi niya matanggap ang ganitong hindi kaaya-ayang pag-uugali. Nais niyang masolusyonan ito, kaya't nagpa siya si Jin-ho na kausapin ang kanyang mga guro.
Habang papunta ako dito, may nakita akong katulong na may dumi sa kanyang damit, simula niya. Natural lamang na kailangan nating magbawas, ngunit hindi dapat ito mapunta sa kanilang mga damit. Ang isang guro ay tumugon na ang damit ay hindi lamang panakip, kundi nagpapakita rin ng estado sa lipunan, kaya't may kaunting abala talaga. Ngunit sa kanyang makabagong pananaw, mabilis na napatahimik ni Jinho ang guro. Kahit ang isang tao ay may luma o sirang damit, ang kanilang dangal ay makikita pa rin sa mundo. Hindi ba napapansin na ang paghatol sa estado batay sa kasuotan ay lipas na? Nawalan ng sagot ang mga guro at agad na nagpalit ng paksa. Ito ay hindi isang bagay na maaayos agad. Mahal na prinsipe, may iba pa ba kayong mga tanong? Nina si Jinho sa kanilang pag-iwas sa tanong at nagpatuloy sa pangungulit. Kamakailan, nabasa ko ang ulat tungkol sa pagsalakay sa Tsushima Island. Sinasabing lahat, mula sa maharlika hanggang sa karaniwang tao, ay napilitang sumama dahil napakakulang ng puwersang depensa. Bakit hindi tayo nagsasanay ng isang wastong hukbong pandagat? Sinimula ni Jinho ang kanyang sunod-sunod na mga tanong, iniwang walang magawa ang mga guro. Gusto ko rin malaman kung bakit hindi natin inilikas ang mga mamamayan mula sa isla. Kung takot tayo sa mga piratang Hapon na sakupin ang lupa, hindi ba mas mabuting ilipat ang mga tao sa hilagang bahagi ng Joseon? Habang lalong nagtatanong si Jinho, mas lalo namang pinagpapawisan ang mga guro. Hindi nila inaasahang ganoon katalino ang batang tagapagmana sa mga pambansang usapin. Ngunit kahit anong pilit ni Jinho, nanindigan ng mga matatandang guro na ito ay lampas na sa kanilang saklaw. Lalong nena si Jinho, ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimula ng magtipon ng mga gurong iskolar at nag-usap-usap. Namangha sila sa talino ng batang tagapagmana. Sa kabila ng edad na 5 pa lang, kung saan karamihan ng mga bata ay nasa kindergarten, siya ay nakakahigit sa kanila. Napag-usapan nila na kung ganoon nakatalino ang batang tagapagmana, kailangan nilang ituro sa kanya ang mas advanced na mga paksa. Kapag siya ang naupo sa trono, tiyak na magiging isang matalino at mahusay na emperador siya. Samantala, si Jinho, na nasa palasyo pa rin, ay walang kamalay-malay. Siya pala ang nagpadagdag ng pasanin sa sarili. Galit na galit pa rin siya sa mga matatandang guro dahil sa kanilang kay-abangan. Ayon sa kasaysayan, ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay maagang namatay dahil sa sobrang pagod. Plano ni Jinho na magsimulang gumawa ng mga hakbang kapag siya ay 15 na taong gulang. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, napagtanto niyang kailangan niyang kumilos ng mas maaga. 3 taon ang mabilis na lumipas, at si Jinho ay 7 taong gulang na at opisyal ng kinoronahan bilang tagapagmana ng trono sa harap ng buong korte. Ang sinaunang mga ritual ay labis na komplikado at nakakapagod, kaya't labis siyang napagod. Ngunit matapos ang maraming taon ng matinding pag-aaral, sa wakas ay nakuha niya ang kanyang nararapat na posisyon bilang tagapagmana ng trono. Ngayon, pinapayagan na siyang makibahagi sa mga diskusyon ng imperyo kasama ang kanyang ama at ang mga ministro, kung saan maaari siyang magpakita ng ilang mga plano upang paunlarin ang bansa at palakasin ang yaman nito. Gayunpaman, ang pinakamalaking problema ay walang sapat na pondo sa kaban ng yaman ng kaharian upang magamit. At kahit na siya ay koronahan bilang tagapagmana ng trono, siya ay isang 7 taong gulang na bata pa lamang na walang tunay na kapangyarihan. Walang nakikinig sa kanya, ngunit hindi siya maaaring umupo na lamang nang walang ginagawa. Kailangan niyang magsimula sa maliliit na hakbang. Matapos magsulat sa isang papel, aksidenteng kumalat ang tinta dito. Nakakainis, kanyang bulong, kahit gaano karaming beses niyang gamitin ang brush. Hindi niya ito makasanayan. Masyado lang hindi maginhawa ang panahong ito. Bigla siyang nakaisip ng ideya. Tama, imbes na malaking pagbabago agad, magsisimula ako sa maliliit na bagay. Ito pa lang ang simula. Sa labas, may mga panday na nagtatrabaho gamit ang mainit na bakal, hinuhubog ito sa iba't ibang anyo. Ito ang dibisyon ng supply ng militar, isang imperial na pasilidad na responsable sa paggawa. Habang dumadaan si Jinho, napuno siya ng kasiyahan sa tanawin. Ang amoy ng mainit na bakal ay nagpapasigla sa kanya. Miss ko ang amoy ng metal, iniisip niya. Pupunta ako dito ng mas madalas upang makilala ang mga tao. Isang opisyal ang lumapit,
isang espesyal na opisyal na yumukod ng malalim upang batiin ang tagapagmana ng trono. Ngumiti si Jinho at tumugon. Ikinagagalak kitang makilala. Salamat sa iyong kasipagan. Ang mga kuta ng Joseon ay lalong nagiging mas malakas. Ang lalaki, si Lee Chang-ho, ay tagapangasiwa ng dibisyon ng supply ng militar. Sa papuri ng prinsipe, magalang siyang tumugon. Ikinararangal ko po, kamahalan. Nilinaw ni Jinho ang kanyang lalamunan at dumiretso sa punto. Nandito ako para sa isang partikular na bagay. Sino ang pinakamahusay na panday sa ginto at bakal dito? Napatigil si Lee Chang-ho. Ginto at bakal. Nag-isip siya ng sandali bago sumagot. May isang tao na maaaring makatulong. Matapos marinig ang sinabi ni Lee Chang-ho, tinawag ni Heong ang bihasang panday. Pagkakita sa prinsipe, lumuhad ang panday at yumukod ng malalim. Ang abang lingkod na ito ay bumabati sa kamahalan. Tumugon si Jinho. Huwag mong sabihin ganoon. Paano mo masasabi na ang isang taong nagtatrabaho sa dibisyon ng supply ng militar, responsable sa pagpapalakas ng depensa ng Ocean, ay mapagpakumbaba? Agad na tumugon ang panday. Tunay na walang hanggan ang iyong kabutihan. Inilabas ni Jinho ang isang scroll at sinabi, may gusto sana akong itanong sa iyo. Ipinakita niya ang plano sa mesa at nagtanong, maaari mo bang gawin ito? Tiningnan ng panday ang mga guhit. Inilagay ni Jinho ang kanyang kamay sa mesa at ipinaliwanag. Ito ay kapalit ng tradisyonal na brocha. Malinaw na nagulat ang panday sa kanyang nakita. Kayang maglaman ng tinta sa loob at magpalabas nito. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang pagkontrol sa dami ng tintang lumalabas sa bawat hagod. Natutuwa si Jinho nang nanaunawaan ng panday ang kanyang ideya. Dapat may bilugang dulo sa dulo ng dulo para maiwasang masyadong sumipsip ng tinta ang papel. Maaari mo bang gawin na napakakipot ang slit kung saan dumadaloy ang tinta? Nagsabi ang panday ng tapat. Kung bibigyan ko ng aking pinakamahusay na pagsisikap, palagay ko kaya kung gawing 5 mo ang lapad. Sa isip ni Jinho, ang isang kai ay mga 3 sentimetro, kaya't isa itong ika-10 yun, mga 0.15 mm. At magagawa mo yun ng mano-mano. Dagdag ni Jinho, kakailanganin mong gumawa ng marami sa mga pen na ito at kailangang matapos ng mabilis sa loob ng 1 buwan. Dahil makikipag-ugnayan ang dulo ng pen sa tubig, kailangan nating gumamit ng ginto at pilak imbes na bakal para maiwasan ang kalawang. Gagamitin ang mga manipis na piraso ng metal para gawin ang mga ito. Kung gagawin ng maayos ang mga molde, makakagawa tayo ng 20 pen bawat araw. Itinuro ng panday ang guhit at sinabi, ang pangunahing problema ay ang slit. Nagpatuloy si Heong sa pakikipag-usap sa panday. Dapat kasing nipos ng hibla ng buhok ang linya. Naisip ni Jinho nang kasing laki ng dulo ng mekanikal na lapis, siguro mga 0.5 mm ay sapat na. Pagkatapos ng ilang kalkulasyon, nagbigay ng partikular na sukat ang panday. Gagawin ko ang slit na humigit kumulang 1 gi ang lapad. Seryosong nagtanong si Jinho. Gaano katagal mo sa tingin matatapos ito? Sumagot ang panday. Kung bibigyan mo ako ng 2 araw. Mabilis na tumugon si Jinho. Bibigyan kita ng 3 araw. Dalhin mo sa akin ang pinakamahusay mong natapos na produkto. Masigasig na tinanggap ng panday ang utos. Susunod po ako, kamahalan. Makalipas ang 3 araw, sakto sa oras. Iniharap ng panday kay Jinho ang natapos na produkto. Gumawa ako ng 5 nibs, bawat isa ay may iba't ibang kapal ng linya. Pakisubukan ang mga ito at piliin ang iyong gusto. Idinugtong ni Jinho ang nib sa katawan ng pen at tumango. Dahan-daang inilubog niya ang nib sa lalagyan ng tinta, at mabilis na hamagod sa papel. Ang nib ay naghatid ng pino at eleganteng linya na lumampas sa kanyang inaasahan. Ngumiti ng maliwanag si Jinho habang ang 2 panday ay nanatili sa pagkamangha. Gustong-gusto ko ito. Napakagaling ng iyong ginawa, puri ni Jinho. Salamat sa iyong gabay, kamahalan, tugon ng panday na may pagpapakumbaba. Pagkatapos subukan ang lahat ng nibs, ibinigay ni Jinho ang kanyang utos. Gumawa ng 100 piraso ng pen na may ganitong kapal ng linya, at panatilihin ng 10 na may napakahusay na kondisyon. Agad na sumunod ang panday. Pagkatapos ay dagdag pa ni Jinho. At maaari mo bang ilagay ang disenyo ng plum blossom sa nib ng pen na ito?
Walang pag-aatubili, tumugon ang panday. Masusunod kamahalan. Gaano katagal iyon tatagal? Buong kumpiyansang sagot ng panday. 10 araw ay sapat na. Muling paalala ng kamahalan. Bibigyan kita ng dagdag na 2 araw, ngunit wala dapat depekto. Ipapaalam ko ito sa aking ama. Yumuko ng malalim ang panday at nangako. Ipinapangako kung walang depekto, kamahalan. Idinagdag ni Jinho ang isang mahalagang bagay. Ikinararangal ko kung panatilihin mo ang proyektong ito bilang sikreto hanggat hindi ko pa ito ipinakikilala sa aking ama. Mabilis na tumugon si Gong. Tulad ng inyong utos, kamahalan. Matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis na umalis si Jinho. Habang pinagmamasdan siya mula sa likod, nagkomento si Li Changho, talagang may angking kagalingan ang kanyang kamahalan sa kabila ng kanyang murang edad. Sumang-ayon si Gon, oo, narinig kong kaka-8 taon pa lang niya ngayong taon. Ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita at pagkilos ay para bang siya'y may 30 taon na. Paglingon ni Li Changho, nagtanong siya, iwan na muna natin ang usapang iyan, sigurado akong napagtanto mo na ngayon. Hindi ba't kamangha-manghang maging pinakamahusay na manlililok sa Joseon, nalaman na si Gon ay nakatanggap ng sertipiko ng pagkilala, na personal na iginawad ni Prinsipe Jinho. Labis niyang pinahalagahan ang regalo. Kailangan kong humanap ng pinakamahusay na karpintero para bigyan ito ng magandang lalagyan. Tiyak na isang bagay ito na dapat ingatan bilang pamanang pamilya. Sa wakas, natapos na ang mga pin na hiniling ni Jinho, na mayroong detalyadong disenyo ng mga bulaklak ng plum na nakaukit dito. Ang pluma ay madulas na dumudulas sa papel, nag-iiwan ng napakapinong mga linya. Nang subukan ito ni Emperador Jung ni Ayon, namangha siya, ito'y talagang natatanging kasangkapan, 10 puntos sa 10. Sa 3 taon ng pamumuno ni Sai Yang, ipinakilala ng prinsipe ang gintong pluma sa hari. Matapos itong subukan, hindi mapigilan ng emperador ang pagpuri dito. Napaka-komportable ng kapit at hagod ng pluma sa pagsulat. Maganda rin itong tingnan kahit sa mabilisang pagsusulat. Humanga ang emperador sa likha ng prinsipe. Mapagpakumbabang tugon ni Jinho, napakabait ninyo, ama. Pagkatapos ay iniutos ng emperador, dapat na itala ng mga tagapagtala ang ginawa ng prinsipe ngayong araw. Yumukod ang tagapagtala at sumang-ayon, oo, kamahalan. Matagal na tinitigan ni Emperador Jung ni Ayon ang pluma, ginawa mo ang isang bagay na tunay na kahanga-hanga, prinsipe, ani niya. Napansin niya ang isang espesyal na detalye, ito ba ay bulaklak ng plum? Agad na sumagot si Jinho, oo, nakaukit ito sa nib bilang simbolo ng ating pamilyang maharlika. Habang lalong nagpapaliwanag si Jinho, lalong nadarama ng emperador ang kanyang pagmamalaki. Napakahusay, ngunit paano mo naisip ang ideya ng paglikhang ito? Tanong ng hari kung bakit nilikha ng prinsipe ang kasangkapan. Saglit na huminto si Jinho, iniisip sa kanyang sarili. Dumating na ang pagkakataon. Sa kanyang katalinuhan, sumagot siya, isang araw, habang inilulubog ni ama ang kanyang brush sa tinta, may napansin akong kakaiba. Kumunot ang noo ng emperador, kakaiba. Patuloy si Jinho, nakita ko ang tinta na sinisipsip ng bristles ng brush. Karaniwan, ang tubig ay umaagos pababa. Ngunit ang nakita ko ay kabaliktaran. Paano hindi ko magagawang makita iyon ng may kuryosidad? Kaya, nagpasya akong likhain ito. Impresyonado ang emperador, dahil sa talino ng prinsipe, maraming tao na ang gumagamit ng mga brush. Ngunit wala pang nakaisip ng tulad mo. Hindi ba't ito ang halimbawa ng pagkatutos sa pagmamasid? Matapang na tumugon si Jinho, salamat sa inyong mga papuri, ama. May nais po akong hilingin. Sabihin mo, tugon ng emperador. Tinawag ni Jinho ang kanyang tagapaglingkod. Eunuch, dalhin mo sila rito. Lumapit ang tagapaglingkod, may daladalang misteryosong kahon. Oo, prinsipe. Hinarap ni Jinho ang kanyang ama, pahintulutan ninyo sanang ipamahagi ang mga gintong pluma sa mga tagapagtala at sa mga ministro ng hukuman. Naguguluhan ng emperador, lahat ng mga pluma na ito. Sinabi ng prinsipe, ang mga ministro at opisyal na kailangang magsulat ng mabilis ay dapat gumamit nito. At ang mga tagapagtala na walang humpay na nagtatala ng kasaysayan ay mayroong napakakapagod na gawain. Naisip ko na baka makatulong ito kahit kaunti. Namangha ang lahat, at ang emperador ay humingi ng opinyon mula sa mga naroroon.
Lahat ng mga ministro ay sumang-ayon, tama ang prinsipe. Maganda ang kanyang iniisip para sa kanyang murang edad, napaka-inaasahang tagapaglingkod. Sa huli, binigyan ng emperador ng pahintulot, ipamahagi ang mga gintong pluma sa mga tagapagtala at opisyal. Sumunod ang mga tagapaglingkod, oo, kamahalan. Sa buong sesyon, ang emperador ay ngumingiti sa kasiyahan, at ang mga ministro ay nakikibahagi sa kanyang kaligayahan. Talagang malalim ang pag-iisip ng prinsipe, wika nila. Ngumiti si Jinho ng may kasiyahan. Hindi nagtagal, nagpasimula ng bagong uso sa Yotian ang gintong pluma na ginawa ni Jinho. Sa ikatlong taon ng pamumuno ni Saiyang, ipinakilala ng prinsipe ang gintong pluma sa emperador na labis na humanga matapos itong subukan. Nang tanungin ng emperador kung bakit niya ito nilikha, ipinaliwanag ni Jinho na ang kanyang pagmamasid sa tinta ay nagbigay sa kanya ng ideya para sa pluma. Pinuri ng emperador ang katalinuhan ng prinsipe at iminungkahi na gamitin ito ng mga ministro at opisyal na kailangang magsulat ng mabilis. Matapos imbentuhin ni Jinho ang gintong pluma at ipakilala ito sa hukuman, lubos ang naging reaksyon. Ang mga opisyal at ministro ng hukuman ay umibig sa imbensyon. Patuloy ang usap-usapan tungkol dito, nasubukan mo na ba ang gintong pluma na ginawa ng prinsipe? Oo, talagang kamangha-mangha. Ang isa sa mga dahilan kung bakit ito naging popular ay ang pagpapadali nito sa pagsulat ng mga dokumento ng opisyal. Bukod pa rito, lumikha si Jinho ng isang portable na writing board para sa mga general. Kapag kailangan ninyong magbigay ng agarang kautusan, ang writing board na ito ay magbibigay sa inyo ng kaginhawahan sa kahit saan. Ipinaliwanag niya, ang lahat ng gumamit nito ay nagsabi, kahanga-hanga ito. Labis na nasiyahan si Emperador Yunyang at iniutos ang mas production ng parehong mga bagay, ipinamahagi ito sa mga general kasama ng mga gintong pluma. Ang gintong pluma na ginawa ni Jinho ay nagdala ng makabuluhang pagbabago sa kaharian. Sa kabisera, abala ang mga mangangalakal sa negosyo. Magkano ang lahat? 2 barya at 3, ngunit para sa iyo, babawasan ko ng 2 barya at 2. Medyo mahal iyan. Pahiram nga ng tinta at ng isang board. Agad na iniabot ng tindero ang mga ito. Narito, ito. Sinubukan ng mamimili ang pluma at sumulat, ngayon, bibili ako ng 2 sako ng puting bigas. Namangha siya, ito ba ang gintong pluma na pinag-uusapan ng lahat? Oo, sagot ng tindero, ito ang pluma na dinala ng emperador sa kaharian, may mga nakaukit na bulaklak ng plum. Namangha ang mamimili, talagang maganda. Ngumiti ang mamimili at idinagdag, madali rin itong dalhin at napaka-convenient kapag may kailangan akong isulat agad. Sa wakas, kinuha niya ang mga papel na binili niya at nagpaalam, ingat ka. Habang palayo na ang lalaki, iniisip pa rin ng tindero ang gintong pluma, naamoy ko ang kita rito. Ilang araw pagkatapos, sa sesyon ng hukuman, iniulat ng isang ministro sa emperador, kamakailan, mayroong hindi kanais-nais na pangyayari sa pamilihan. Hindi kanais-nais, magpatuloy, utos ng emperador. May mga bulong-bulungan na ang mga pekeng gintong pluma ay binibenta kahit saan. Ipinaliwanag ng ministro, paano nila magagawang pekay ng isang mahalagang bagay, lalo na ang may dalang simbolo ng kaharian. Isang pagkasuklam ito, kailangang maging mahigpit ang parusa. Sumang-ayon ang mga opisyal ng sabay-sabay. Kami ay humihiling, mahal na hari, na parusahan silang mahigpit. Naalala ng emperador si Jinho at sinabi, sa tingin ko ay dapat nating konsultahin ang prinsipe. Siya ang imbentor ng gintong pluma, sa huli. Agad na inutusan ng eunuko, ipatawag ang prinsipe. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Jinho, ama, tinawag mo po ako. Diretsahang sinabi ng emperador, nais ng mga ministro na parusahan ng mahigpit ang mga gumagawa ng pekeng gintong pluma. Nais kong marinig ang iyong opinyon, anak ko. Yumukod si Jinho at sumagot, oo, ama, habang malalim na nag-iisip. Nakatutok ang lahat ng mata sa kanya, hinihintay ang tugon ng batang prinsipe, humanga sa kanyang pag-iisip. Ilang sandali pa, nagsalita si Jinho, ama, maaari ko bang pangasiwaan ang bagay na ito? Lumipas ang 1 buwan sa isang kisap mata, at gumawa ng hakbang ang prinsipe. Dahan-daang pumasok si Jinho sa ministeryo ng kita. Agad na lumuhod at yumuko ang lahat. Mahal na prinsipe, binabati ka namin, sabay-sabay nilang sinabi. Maingat na sinabi ni Jinho,
alam ba ninyo kung bakit ko kayo pinatawag? Itinaas niya ang isang pluma. Ang isa sa mga opisyal, nang makita ito, ay namutla, at walang sino man ang naglakas loob na tumangala. Hindi namin magagawang pahintulutan ang aming mga guild na gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na gawain, sabi ng isa. Ang aking guild ay hindi kailanman gagawa ng ganito, sumingit ang isa pa. Tiningnan sila ni Jinho at tumugon, hindi ako narito para akusahan kayo. Bumagsak ang pawis sa kanilang mga mukha, nanginginig ang kanilang katawan, habang malakas na hinampas ni Jinho ang mesa. Bumaba ang tono niya, huwag ninyo akong pilitin na ulitin ang aking sinabi. Ano ba ang ginagawa ninyo? Tumayo kayo ngayon. Habang unti-unting bumalik ang kanilang kaayusan, umupo si Jinho sa mesa. Sa masidhing tono, dadiretsuhin ko na ito. Nais kong ibigay ang produksyon ng mga gintong pluma at karaniwang pluma sa isa sa inyong mga guild. Gayunpaman, ang mga gumagawa ng gintong pluma ay kinakailangang magbigay ng 20% ng 30% ng kita sa korte. Bukod pa rito, ang presyo sa merkado ng mga pluma ay hindi maaaring lumampas ng 60% sa gastos ng produksyon. May isang opisyal na nagtanong ng may pag-aalangan, mahal na prinsipe, patawarin ninyo ako, ngunit may problema. Maingat niyang ipinaliwanag, ang 60% na margin ay mukhang malaki, ngunit sa pagtataas ng sahod ng mga nagbebenta at gumagawa, natitira na lamang ang 30% na kita. At kung kukunin ng korte ang 20%, matitira na lamang sa amin ang 10%. Dito, malakas na sinampal ni Jinho ang mesa, dumilim ang kanyang mukha. Sinusubukan mo bang magsinungaling sa akin? Agad na nanahimik ang opisyal. Itinuro siya ni Jinho at sumigaw, ang sinabi ko ay 20% ng 30% na kita, na mag-iiwan sa inyo ng humigit kumulang 6%, hindi 10%. Mapaglin lang na sakam, alisin sa aking paningin. At alisin ang kanyang karapatan sa pagbid ng kanyang guild. Napatigil ang lalaki at nabigkas ng pautal-utal, mahal na prinsipe. Dalawang sundalo ang mabilis siyang kinaladkad, hindi pinapansin ang kanyang pagsusumamo, mahal na prinsipe, nakikiusap ako. Isang opisyal ang nagtakip ng mata sa takot, at ang silid ay napuno ng mabigat, nakaka-pressure na katahimikan. Walang naglakas loob na magsalita pa. Muling nagsalita si Jinho, naniniwala kami ng kanyang kamahalan na mahalaga ang mga mangangalakal at karaniwang tao ng Joseon. Walang sino man ang kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Lahat ay nangangailangan ng tulong sa buhay. Biglang tumayo siya at nagtaas ng boses, ngunit kung sino man ang maglakas loob na magsinungaling tulad ng ginawa niya, ituturing na walang kwenta ang inyong mga guild. Tandaan iyon. Yumukod ng malalim ang lahat at sabay-sabay na sumagot, tandaan namin, mahal na prinsipe. Pagkatapos linawin ni Jinho ang kanyang posisyon, natapos ang proseso ng pagbid para sa gintong pluma ng walang karagdagang pandaraya. Tinawag ni Jinho ang eunuko upang makipagkita ng pribado. Isang tusong ngiti ang sumili sa kanyang labi. Magaling ang ginawa mo, eunuko, hindi ako maglalakas loob, mahal na prinsipe, tugon ng eunuko, medyo naguguluhan. Ngunit bakit kailangan mong gawin ito? Bumantong hininga si Jinho, masyado pa akong bata, wala akong ibang magagawa. Tumango ang eunuko sa pagkaintindi. Bueno, mahal na prinsipe, aalis na ako. Tumugon si Jinho, sige. Nakaramdam siya ng malaking kasiyahan. Napakabuti. Maayos ang lahat. Isang araw, biglang nagsalita ang isang opisyal. Iniulat ito ng opisyal sa emperador ng may kasiguruhan. Mahal na hari, ako si Grand Minister Song-am, may isang mahalagang sasabihin. Ito ang unang beses na hinarap ni Jinho ang ganitong intriga sa politika. Tiningnan niya ang lalaki ng may matibay na ekspresyon. Sinabi ni Song-am, hindi na natin maaaring ipagpatuloy ang plano ng prinsipe, mahal na hari. Mula nang muling mabuhay si Jinho, pawang papuri at kasiyahan ang kanyang natanggap, lalo na't lumalago ang kabangyaman. Lahat ay tuwang-tuwa sa tagumpay sa pananalapi mula nang magsimula ang bentahan ng gintong pluma. Unti-unting bumubuti ang sitwasyon sa pananalapi, nagdudulot ng kita na hindi pa nagkaroon noon. Dahil dito, sinimulang bigyang pansin ni Haring Sehong at ng mga ministro ang positibong epekto ng kalakalan. Pinuri ng emperador si Jinho ng husto, talagang gumawa ng isang kamangha-manghang bagay ang prinsipe.
Ang mga hindi masyadong pabor sa prinsipe ay nagsimulang magtipon ng palihim. Ilang sabuatan ang nagtipon at nag-usap, paano nagiging palengke ang korte. Mauuwi ang mga mangangalakal sa pinakamababang uri sa lipunan. Ang emperador at mga opisyal ay nagbibigay ng labis na pabor sa kanila. Sinabi ng isa, hinahaplos ang kanyang balbas, ang ugat ng lahat ng ito ay ang prinsipe. Kailangang kumilos agad tayo upang ipaalam ito sa emperador. Kung hindi, magpapatuloy ang kaguluhan. Nagkasundo ang grupo, gaano man katalino ang prinsipe, isa pa rin siyang bata. Isang seryosong pagkakamali ang hayaan ng isang bata na magpasya sa mga mahalagang bagay. Ngunit bago nila maipahayag ang kanilang mga reklamo sa emperador, namatay ang ama ng emperador, ang dakilang hari na si Taejong. Noong ika-10 ng Mayo, sa ika-4 na taon ng pamumuno ni Sehong, pumanaw si dakilang haring Taejong sa edad na 56. Napilitan ng mga sabuatan na ipagpaliban ang kanilang mga plano. Mukhang kailangan nating maghintay para sa susunod na pagkakataon, sinabi ng isa, at silang lahat ay sumang-ayon. Samantala, abalang-abala si Jinho, araw at gabi, sinusuri ang bawat aklat. Iniisip niya, ang mga aklat na ito mula Europa sa panahong ito ay dinala rito sa pamamagitan ng China. Nakapamaywang at may tiwala sa sarili, nag-isip siya, makakatulong ito upang matugunan ang pinagmumulan ng aking inspirasyon. Kung aangkinin ko ang lahat ng mga ideyang ito bilang akin, magdududa sila. Nagdilim ang mukha ni Jinho. Kailangan kong matutong manlinlang sa kanila. Lahat ay ayon sa plano. Sa formal na presentasyon sa korte, malinaw at lohikal na ipinaliwanag ni Jinho. Dahil dito, naniniwala ako na mas magiging maginhawa kung gagamit tayo ng mga numerong Indian, na tinatawag ng mga kanluranin na numerong Arabic, sa ating bansa. Ano ang palagay ng mga ministro sa mungkahi ng prinsipe? Nagsalita ang ministro ng kita na si Kim Jong. Matapos ang masusing pagsusuri, naniniwala akong napaka-praktikal talaga ng mga numerong Indian sa pagpapahayag ng mga numero. Sumang-ayon din ang ministro ng karapatan na si Heo Du. Sumasang-ayon ako sa pagtatasa na iyon. Agad na nagdesisyon ang emperador. Sa pagpayag ng dalawang mahahalagang ministeryo, pinahihintulutan kayong lahat na gumamit ng mga numerong Indian simula sa susunod na buwan. Kung magiging maganda ang mga resulta, ipapatupad natin ito sa buong bansa. Sabay-sabay na sumagot ang lahat. Susunod kami, mahal na hari. Habang binabasa ang susunod na petisyon, sinabi ng emperador, sa tingin ko'y dapat marinig ito ng prinsipe. Naguguluhan, sumagot si Jinho. Hinaplos ng emperador ang kanyang sentido. Mukhang pagod, sinabi ng emperador ng Ming sa kanyang liham. Si Emperor Yongle ay labis na nasiyahan sa gintong panulat at nag-utos na magpadala pa ng karagdagang 10,000 bilang tributo. Alam ni Jinho na hindi maganda ang kalagayan ng kaba ng yaman, at agad siyang nag-isip. Biglang nagkaroon siya ng ideya at iminungkahi. Ama, paano kung ang korte ay magtatag ng sariling guild? Nagulat ang lahat sa pagbanggit ng salitang iyon. Paano mangyayari iyon? Nagprotesta ang ministro ng karapatan na si Heo. Pinatahimik siya ng emperador. May sasabihin pa ang prinsipe. Ituloy mo, hinikayat si Jinho. Sinimulan ni Jinho ang maingat na pagpapaliwanag. Dahil ang emperador ng Ming ay humiling ng mas maraming panulat, malinaw na ito'y tanyag sa dinastiya ng Ming. Sa kanilang malawak na teritoryo at malaking populasyon, marami ang marunong magbasa at magsulat sa Ming kumpara sa ating bansa. Kung makikipagtulungan tayo sa mga mangangalakal upang pamahalaan ang produksyon ng mga gintong panulat, ang dami ng panulat na maaari nating maibenta ay lalampas sa hinihingi ng dinastiya ng Ming bilang tributo. Nagbigay ng maingat na tunog ang emperador, lumulubog sa malalim na pag-iisip. Nagsimula ng mag-isip si Ministro Kim Jong. Kung ibabase natin ang ating mga kalkulasyon sa ganon, tiyak na kikita tayo. Nagpatuloy si Jinho. Maaari rin nating hilingin na samahan ng mga mangangalakal ang ating mga misyong diplomatiko patungo sa dinastiya ng Ming. Sa kapalit, ang mga mangangalakal ay magbabayad lamang para sa kanilang mga gastusin sa tirahan. Nagprotesta si Ministro Sang-am. Hindi natin maaaring sundin ang plano ng prinsipe. Ipinakita niya ang kanyang dahilan. Habang ang plano ng prinsipe ng korona ay tiyak na magdadala ng yaman sa korte, kung tayo yumaman ng labis, magiging maluho ang mga tao. Maaari itong humantong sa paniniil,
at ang kapangyarihan ng pamilya ng hari ay hindi na magiging ligtas. May isa pang opisyal na nagsalita. Ako, ang Ministro ng Karapatan, ay sumasang-ayon kay Ministro Song-am. Paano natin hahayaan ang mga mababang uri na mga ngalakal na samahan ng isang diplomatikong misyon sa emperador ng Ming? Sisirain ito ang dangal ng ating bansa. Tila hindi pa ganap na nauunawaan ng prinsipe ng korona ang mga patakaran at pamamalakad ng ating bansa. Mas mabuting ituon niya ang kanyang pag-aaral at matutunan ang mga usaping pambansa sa pananaw ng isang tunay na hari. Magalang na nagtanong si Jinho sa kanyang ama. Maari po ba akong tumugon, ama? Tumanggo ang emperador. Pahintulot ay ibinigay. Humarap si Jinho kay Grand Ministro Song-am. Sinabi mo ba na kung tayo'y yumaman, magiging maluho ang mga tao at ito'y haantong sa paniniil? Tama ba iyon? Sumagot si Song-am. Oo. Tingnan mo ang nangyari sa nakaraan. Bago pa siya makapagtapos, pinutol siya ni Jinho. Kung titingnan natin ang nakaraan, ang mga tao ang naghirap at nagsakripisyo ng kanilang dugo at pawis upang masuportahan ang luho. Inaakusahan mo ba akong pinapahirapan ang mga tao? Sumagot si Song-am, walang pakialam sa mga salita ni Jinho. Kahit pa maging maganda ang resulta ng planong ito, walang kasiguruhan na mananatiling mapayapa ang hinaharap. Kung may mangyari, ang mga tao ang magdurusa. Muling tumutol si Jinho. Nabubuhay ka lamang ba para sa ngayon, Grand Ministro? Galit na sagot ni Song-am. Ano ang sinabi mo? Walang alinlangang inulit ni Jinho ang kanyang sinabi. Paano ka nakakasigurado na minsan lang mabibenta ang gintong panulat? Nagulat si Song-am. Mayroon bang matataas na opisyal na gumagamit ng gintong panulat? Sa una, baka bumili ang marami dahil sa pag-usisa, ngunit hindi ito haantong sa kagandahan ng tradisyonal na brush. Pinutol ni Ministro ng Kita na si Kim Jung ang usapan. Maling-mali ka, Grand Ministro. Alam mo ba kung ilan ang naibenta nating gintong panulat sa nakaraang buwan? Sa korte lamang, nakabenta tayo ng 400. At sa mga pangkaraniwang tao, higit sa 1,000. Nagulat si Song-am. Isang buwan lang, paano napakarami ang naibenta ng ganitong bagay? Pag-amin ni Jinho, humihingi ako ng paumanhin, dahil likha ito ng isang bata, ako. Mabilis na yumuko si Song-am, humihingi ng tawad. Patawarin niyo ako, prinsipe sa aking pagkakamali. Tumindig si Jinho. Para sa kapakanan ng mga tao, ang ating ugnayan sa mga mangangalakal ay napakahalaga. Tinawag niya ang eunuko. Dalhin ang aklat mula sa aking silid, iyong pinamagatang, Heograpiya ng Mundo. Ilang sandali pa, nasa mga kamay na ng emperador ang aklat. Isa ito sa mga aklat na aking natipon salamat sa mga ipinadalang sugo sa Ming. Nilalaman nito ang heograpiya at mga produktong regional ng Ming, pati na rin ang mga kalapit nitong bansa. Nagpatuloy si Jinho. Maraming mahihirap sa ating bansa ang nagugutom dahil sa kakulangan ng ani dulot ng tagtuyot at taggutom sa tagsibol. Dapat nating gamitin ang mga kita mula sa mga sugo upang bumili ng pagkain at magbigay ng tulong para sa mga tao. Muli, tumutol si Song-am. Hindi maaari. Ang nararapat na landas para sa isang hari ay ang isang pamumuhay kung saan ang hari at ang mga tao ay magkasamang mahirap at tapat. Itinataas ni Jinho ang kanyang boses. Sinasabi mo ba na dapat tayong magmalaki sa kahirapan at maghanap ng kagalakan sa pagiging mabuti? Mayroon bang karaniwang tao na tunay na nagnanais na manatiling mahirap at magpakabuti? Sila ay nagugutom sa tag-araw, nagyayelo sa taglamig, at namamatay sa gutom sa tagsibol. Sa ganitong kalagayan, sino ang magbibigay puri sa kabutihan ng kanilang hari? Matapang na nagsalita si Jinho. May kasabihan, kahit isang marangal na tao ay tatawid sa bakod kung magugutom ang kanyang anak ng 3 araw. Walang magulang na basta na lang nakaupo habang nagugutom ang kanyang anak. Ang hari ang ama ng bayan, hindi ba't dapat gumawa ang amang ito para sa kanyang mga anak? Sa pananabik, nagpahayag ang emperador. Matalino ang aking anak. Walang sinuman sa korte ang naglakas loob na magsalita pa. Ang mga taga-sulat, litong-lito, ay nagtinginan bago mabilis na sinulat ang mga sinabi. Nilinaw ng emperador ang kanyang boses, at ang karamihan ng mga opisyal ng korte na tumutol sa mga ideya ng prinsipe ay natahimik. Nang makita ito, patuloy na nagpahayag si Jinho ng may damdamin, para sa kaunlaran ng Joseon at para iligtas ang mga tao sa lupaing ito, kailangan nating kumilos.
Naaantig ng mga salita ni Jinho, muling pinuri siya ng emperador. Matalino ang aking anak. Sandaling nagpaalam ang emperador, habang napansin ni Jinho ang kanyang kilos at nagpatuloy habang tahimik na naghihintay ang lahat. Magpatuloy ka, sabi ng emperador. Sumagot si Jinho, oo, ama. Ang mga ministro at maharlika sa labas ng palasyo ay kayang tiisin ang gutom dahil nauunawaan nila kung bakit kailangan nilang magtiis at kung paano gawin ito, ngunit ang mga karaniwang tao ay walang ganitong kaalaman at hindi alam kung paano matatagalan ang taggutom. Kung nais nating turuan sila, kailangan muna nating bawasan ang kanilang gutom, hindi ba? Biglang inilagay ng emperador ang kanyang kamay sa mesa. Sakto, lahat sa korte ay nanood ng may gulat. Naisip ni Jinho, napakaigting na ng aking ama, parang sisibog na siya. Nagpatuloy si Jinho, sa kasaysayan, sinasabi na ang kagustuhan ng mga tao ang kagustuhan ng kalangitan. Kahit na panatilihin natin ang ating mga birtud, ano ang iisipin ng mga Diyos sa atin kung patuloy na umiiyak ang mga tao sa kanilang pagdurusa? At sinasabi rin ng mga tao na, ang tao ang nagmumungkahi, ang Diyos ang nagpapasya. Pagkatapos gawin ang lahat ng ating makakaya, hindi ba dapat tayong maghintay at tingnan kung paano tumugon ang mga Diyos? Ngunit kapag dumating ang tagtuyot o salot, sinisisi ng mga ministro ang hari na nawala ng kabutihan at hinihiling na panatilihin ng emperador ang kanyang birtud sa lahat ng bagay. Hindi ba ito magkasalungat? Bumaling si Jinho sa mga tao sa silid. Alam kong marami sa inyo ay mga opisyal pa noong bago pa itinatag ang dinastiyang ito. Kung gayon, bakit hindi ninyo inakusahan si Haring Taeho na nawala ng kabutihan noong itinatag niya ang dinastiyang ito habang siya'y isang alagad ng kaharian ng Goryeo? O ang aking lolo, si Haring Taejong, siya ba'y walang kabutihan nang itaas niya ang kanyang espada laban sa kanyang mga kapatid? O ang aking ama, wala ba siyang kabutihan dahil siya ang umakyat sa trono sa halip na ang kanyang nakatatandang kapatid? Biglang sumigaw ang dakilang ministro na si Sang-am. Ang inyong kamahalan, hindi namin ibig sabihin iyon. Ang inyong kamahalan, wala kaming taglay na masamang intensyon. Nananawagan kami sa inyong kamahalan para sa awa. Ang lahat sa korte ay nagkaisa. Kawan ninyo kami kamahalan. Nagsalita ang emperador, medyo masakit ang mga sinabi ng prinsipe. Sana patawarin ng mga ministro ang kanyang mga salita. Sa susunod, mag-ingat sa iyong mga salita. Agad na sumagot si Jinho. Tatandaan ko iyon, ama. Bumaling ang emperador sa mga ministro, naniniwala rin ako na ang kapakanan ng mga tao ang pinakamahalaga. Bukod dito, magpapatuloy ang pag-aalay sa emperador ng Ming ayon sa plano ng prinsipe. Yumuko ang lahat bilang pagsang-ayon sa utos ng emperador. Mayroon ka pa bang nais idagdag, prinsipe? Agad na tumugon si Jinho, naniniwala akong mas makatuwiran na bayaran ang mga tao ng pagkain kapalit ng kanilang paggawa kaysa sa simpleng pamimigay ng ayuda. Nagulat ang emperador sa narinig. Ipinaliwanag ni Jinho ng detalyado, habang ang kakulangan ng ulan ay malaking sanhi ng tagtuyot. Ang kawalan ng mga sistema ng patubig at mga imbakan ng tubig ay isa ring mahalagang salik. Dapat tayong maghanda para sa mga tagtuyot sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga imbakan sa bawat bayan at pagsasaayos ng mga umiiral na. Sa ganitong paraan, maaari nating gamitin ang lakas ng tao para sa gawaing ito at bayaran sila ng pagkain. Sa ganitong paraan, maibsan natin ang gutom. Hindi ba't tinatamaan nito ang 2 ibon sa isang bato? Pagkatapos ay bumaling siya sa mga ministro. Ano ang inyong opinyon, mga ministro? Lahat sila'y sumang-ayon. Nananiniwala kami na ito'y isang napakagandang ideya. Nagbigay ng utos ang emperador. Prinsipe, bumalik ka na sa palasyo. Yumukod ng magalang si Jinho. Biglang may naalala ang emperador. At huwag kalimutang maghanda para sa paglahok sa mga usaping pang-estado matapos ang mga ritual ng mga ninuno. Nagpasalamat si Jinho. Salamat, ama, sa pagpayag sa anak mong musmos na makibahagi sa mga usaping pang-estado. Habang umaalis si Jinho, nagbigay ng hudyat ang emperador, ang pagpupulong ay tapos na. Ngayon, lahat ay maaari nang umalis. Salamat, ang inyong kamahalan, sabay-sabay nilang tugon. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, idinagdag ng emperador, at isa pang bagay. Lumalim ang kanyang boses at naging seryoso, marahil ay dapat ko ring pag-isipan, ano ba talaga ang iniisip ninyo tungkol sa dinastiyang ito? Napuno ng takot ang mga ministro.
Ang inyong kamahalan, wala kaming taglay na di pagkakatapatan. Nagmakaawa silang lahat, nagdilim ang mukha ng emperador. Bumalik na kayo sa inyong mga tungkulin, malamig na utos niya. Paglabas nila, nagbulungan ang mga ministro sa isa't isa. Isang maling hakbang, at maaaring maganap ang pagdanak ng dugo. Hindi lamang siya may dugo ni Haring Taeo kundi pati na rin ang mga dating pinuno. Biglang sumabat ang dakilang ministro na si Sang Iem. Tigilan ninyo ang mga walang kabuluhang usapan. Mas mabuting bantayan ninyo ang inyong mga dila. Nag-aalala siya, ako lamang ay nag-aalala para sa kinabukasan ng ating bansa. Ganito ba talaga ito magtatapos? Siya'y napabuntong hininga. Ang iba ay nagbigay ng senadoryas na mag-ingat siya. Ang maluwag na dila ay nagpapalubog ng barko. Hindi mo ba alam yan? Muling napabuntong hininga si Sang Iem, malaking kawalan ng ating dinanas ngayon. Masyado nating minaliit ang prinsipe dahil sa kanyang kabataan. Tanong ng isa sa mga ministro, ano ang gagawin natin ngayon? Nakasimangot na sumagot si Sang Iem, kung walang ibang paraan, baka kailangan nating maghain ng petisyon sa pagbibitiw. Sa narinig, nagulat ang iba. Magbibitiw. Nagpatuloy si Sang Iem, ngunit tungkulin nating magbigay ng payo. Kung ang emperador ay lumilihis ng landas, kahit na sa aklat ng mga kasulatan sinasabi, isang matalinong pinuno ay dapat makinig sa boses ng mga tao. Sisiguraduhin kung ang emperador ay mananatiling isang matalinong pinuno. Ang kanyang mga salita ay puno ng nakatagong kahulugan. Lumipat ang eksena. Ibinaba ang tasa ng tsaa. Narinig kong nagdulot ng kaguluhan ang prinsipe sa sesyon ng umaga sa korte. Sabi ng consort ng reyna, inilahad ng prinsipe ng korona ang kanyang pananaw ng malinaw at makatwiran. Hindi ko may iwasang ilabas ang mga salita noong ako'y nasa posisyon pa ng isang dakilang prinsipe. Tumawa ng husto ang consort ng reyna kaya napaluha siya. Sayang, wala ako doon para masaksihan iyon, ang inyong kamahalan. Nahihiyang bulong ng emperador, labis na akong nahihiya aking reyna. Ngumiti siya, ngunit ang inyong ekspresyon ay mas maliwanag kaysa dati, hindi ba? Hindi nyo nga namalayan. Pinagpatuloy niyang lagyan ng tsaa ang tasa ng emperador. Maaari kayong magsalita ng komportable. Bukod dito, hindi na kailangang tawagin akong kamahalan. Kailangan bang katakutan ang mga panulat ng mga eskriba? Habang umiinom ng tsaa, sumagot ang emperador, tama ka. Dapat kong unahin ang pagpapagaan sa aking sarili. Napakatalinong mga salita, kamahalan, papuri niya. Nagpatuloy ang emperador, sinabi ko rin sa Crown Prince na makikibahagi siya sa mga usaping estado pagkatapos ng mga seremonyas ng mga ninuno. Nakaramdam ng kaunting pag-aalala ang reyna consort. Talaga bang ayos lang iyon? Bata pa ang Crown Prince. Naalala ang mga pangyayari kaninang umaga at kung paano hinarap ng batang prinsipe ang isyu ng mga gintong panulat, naisip ng emperador, sa ipinakita niya kaninang umaga at sa paraan ng pagharap niya sa isyu ng panulat. Sa palagay ko ay magiging maayos ito. Habang mas pinagmamasdan ko siya, mas nagmumukha siyang isang taong nasa kanyang 40 taon. Hindi napigilan ng reyna consort ang matawa. Pagbalik sa palasyo, iniutos ng emperador na lumabas ang mga tauhan ng kusina at lahat ng iba pa. Nang mag-isa na siya, huminga siya ng malalim na may ginhawa. Ngayon, dapat ko bang hayaan silang magpakita o puwersahin silang lumabas? Magulo ang kanyang isip. Dapat ko bang payagan ang maayos na pagtatapos o hayaang magdugo ang lupa? Nag-isip siya ng mabuti, marami pa sa mga opisyal mula sa panahon ng aking ama ang nasa palasyo. Kailangan kong magkaroon ng mga tapat na opisyal, mga opisyal na susunod lamang sa aking utos. Nang inilabas ang kautusan ni Haring Seong, sinimulan ng Ministeryo ng Kita ang paggawa ng mga gintong panulat bilang alay kay Emperador Yongle. Gayunpaman, nagkaroon ng seryosong problema sa paghahanda. Nagtanong ang emperador, ano ang sinabi mo? Hindi nila matatapos sa tamang oras. Sumagot ang isang opisyal ng korte, patawarin ninyo ako, kamahalan, ngunit ang samahan ng mga ngalakal na responsable sa paggawa ng mga gintong panulat ay nagulat na hindi nila kakayanin ang dami sa takdang panahon. Nag-isip si Jin Ho, gaya ng inaasahan ko, sa kasalukuyang kalagayan ng mga pagawaan sa Joseon, imposible ang tapusin ang mga panulat sa oras. Pagkatapos ay sinabi niya, Ama, nais kong tiyakin ang isang bagay. Maaari ko bang ipatawag ang kinatawan ng samahan ng mga mangangalakal na iyon?
Agad na tumutol si Sangam, hindi ito maaari, paano natin tatawagan ang isang pangkaraniwang mangangalakal para pag-usapan ang mga usaping estado? Kalma na sumagot ang emperador, dakilang kalihim, alam mong sasang-ayon ako, kaya naglakas loob kang harangin ako, hindi ba? Napagtanto ni Sangam na siya'y nakalampas sa kanyang limitasyon, kamahalan, ako'y nagkamali patawarin mo ako. Nagpatuloy ang emperador, nauunawaan ko ang iyong katapatan, ngunit bakit hindi ka nagmumungkahi ng alternatibong solusyon sa halip na basta tanggihan ang lahat? Yumuko si Sangam, humihingi ako ng patawad, kamahalan. Pagkatapos ay iniutos ng emperador, ipatawag ang mga ngalakal agad. Isang mga ngalakal mula sa samahan ng dinala at lumuhod sa harap ng emperador. Ang inyong hamak na lingkod ay bumabati sa inyo, kamahalan. Ipinatawag kita dahil may tanong ang Crown Prince para sa iyo. Sagutin mo ito ng tapat. Opo, kamahalan, tugon ng mga ngalakal. Nagsalita si Jinho, narinig ko na ang inyong samahan ay hindi kayang mag-produce ng mga gintong panulat sa oras. Bakit ganoon? Ipinaliwanag ng mga ngalakal, ang mga gintong panulat ay masilan na mga likha, kinakailangan ng matinding atensyon para sa bawat isa. Kahit magtrabaho kami ng mas mabilis, may limitasyon din. Nagtanong si Jinho, kaya ang buong proseso ng paggawa ng bawat panulat ay ginagawa ng isang manggagawa lamang, tama ba? Opo, tama po yun, kumpirma ng mga ngalakal, isang bihasang manggagawa ang kailangang gumawa ng bawat panulat ng isa-isa. Nag-isip ang prinsipe bago lumingon sa kanyang ama. Ama, may solusyon ako, ngunit kailangan kong makausap ang manggagawa mula sa samahan. Muling tumutol si Sangam, kamahalan, unay isang mga ngalakal, ngayon nais ng prinsipe na ipatawag ang isang pangkaraniwang manggagawa dito. Pakisuyo, muling pag-isipan ito. Nawala ang pasensya ng emperador, manahimik ka, bakit hindi ko sila ipapatawag kung ito ay may kinalaman sa usaping pambansa? Hindi nasisiyahan pa rin, muling sumubok si Sangam, kamahalan, ako ay nakikiusap. Ngunit pinutol siya ng emperador. Kung magpapatuloy ka pa, magsisimula akong questionin ang iyong katapatan. Natahimik ang silid, walang naglakas loob na tumutol pa. Iniutos ng emperador, ipatawag ang manggagawa. Nang dumating ang manggagawa, tinanong sila ni Jinho, narinig ko na ang bawat manggagawa ay may pananagutan sa bawat bahagi ng paggawa ng gintong panulat. Totoo ba iyon? Lumuhod ang grupo at sumagot, opo, mahal na prinsipe. Nagpatuloy si Jinho, may mungkahi ako para sa inyo. Sa halip na isa ang gumagawa ng lahat, bakit hindi natin hatiin ang mga gawain? Isang tao ang maaaring maghubog ng panulat, isa ang mag-uukit, at isa ang magtatapos. Ano sa tingin ninyo sa pagbabagong ito? Nagkatinginan ng mga manggagawa bago sumagot, maaaring posible, mahal na prinsipe. Kakailanganin lang namin ng oras para makasanayan. Ngunit kapag nasanay na kami, maaaring mas mabilis ito kaysa sa ginagawa namin ngayon. Tumango si Jinho, ito ang tinatawag na paghahati ng paggawa. Kapag nagtutulungan ng marami, makakagawa sila ng mas maraming produkto ng mas mabilis. Impresyonado ang emperador, may punto ka. Maghihintay kami ng magandang balita mula sa inyo. Maaari na kayong umalis. Pagkaalis ng lahat, tinanong ng emperador, paano mo naisip ang ganoong ideya, Crown Prince? Naisip ng prinsipe ang isang dahilan, nang bumisita ako sa kusina, nakita ko ang mga tagaluto at mga katulong na naghahati ng mga gawain ayon sa utos ng punong tagaluto. Naalala ko yun at nakaisip ng ideyang ito. Tumawa ng malakas ang emperador, ang batang ito ay nakaisip ng isang mahusay na ideya mula sa mga bagay na hindi napapansin ng iba. Tunay na pambihira ang Crown Prince. Ano ang masasabi ng mga ministro? Sumagot ang lahat, sang-ayon kami, kamahalan. Napakatalino ng Crown Prince. Gayunpaman, si Sangam ay lumaban sa karamihan at nagsabi, sa tingin ko, ang Crown Prince ay masyadong nakatuon sa maliliit na bagay. Sumagot ang emperador, bakit mo itinuturing na mababaw ang pag-iisip at pagkuha ng kahulugan mula sa mga bagay na kadalasang hindi pinapansin ng iba? Hindi ba't ang mga pantas ay nag-isip rin sa mga bagay na makabubuti sa bansa at mga tao? Bakit napakakitid ng iyong pananaw? Natarante si Sangam, nais ko lang ang pinakamainam para sa Crown Prince, kamahalan. Nagalit ang emperador,
Ito ba ay kagaya ng sinabi ng Crown Prince kamakailan na iniisip mo na ako at ang aking mga ninuno ay pare-pareho, na iniisip mo ba na ako at ang aking mga ninuno ay hindi karapat-dapat mamuno? Kaya ba naglakas loob kang magsalita ng ganoong mga bagay? Agad na natakot si Sangam at nagmamadaling nagpaliwanag, hindi ko kailanman magagawang mag-isip ng ganoong kasamahan. Mahal na hari, pakiusap, unawain ang aking mga layunin. Isang ministro ang tahimik na nag-isip, totoo, medyo makitid ang pananaw ni Sangam, pero hindi naman kailangan na supilan siya ng emperador ng ganito. Karaniwan ang ipakita ang talento ng isang bata, ngunit ang paggamit ng kapangyarihan upang patahimikin ang mga hindi sumasang-ayon ay hindi bagay sa isang pinuno. Nag-isip din si Jin Ho, muli na namang lumilitaw ang tunay na likas na ugali ni ama. Matapos ang ilang sandali, bumalik si Jin Ho sa silangang palasyo, isinara ang pinto, at malalim na bumantong hininga, napaka-tense ng sandaling iyon. Ano kaya ang mangyayari kung hindi ko agad naisip ang halimbawa ng paghahati ng gawain? Pagkatapos ay napaisip siya, ngunit nitong mga nakaraang araw, palagi akong tinatawag ni ama. Noon, gusto ko lang ng kaunting pansin, pero tila napasubo ako sa isang mas malaking responsibilidad. Hindi ko napansin na wala pa palang konsepto ng paghahati ng gawain sa panahong ito. Kahit bago pa nabanggit ni Adam Smith ang tungkol dito, natural na nangyayari ang paghahati ng gawain. Gayunpaman, ang paggawa ng paghahati ng gawain bilang prinsipyong pang-industriya ay kasunduan sa pagitan ng mga absolutistang monarkiya at mga pulisya ng regulasyon sa merkado. Sa kaso ng Rose Ian, bagaman sa pangalan ay isang absolutistang monarkiya, mula sa perspektibong pangkasaysayan, ito ay isang tunggalian sa pagitan ng hari na nais mapanatili ang absolutong monarkiya at ng mga opisyal na mas pabor sa isang sistemang republikano. Ang mga tao, sa kabilang banda, ay nagnanais ng isang semi-republikang pamahalaan. Ang isang hari na mahal ang kanyang mga nasasakupan higit sa mga opisyal ay magtitiyak ng proteksyon para sa interes ng mga tao, binibigyan sila ng tunay na kapangyarihan. Ang tagumpay ay hindi makakamit ng magdamag, kakailanganin kong itayo ito hakbang-hakbang upang mapalakas ang kapangyarihan ng hari. Ganito rin ang nais ni ama. Kailangan kong tiyakin na ang awtoridad ng hari ay umaabot kahit sa pinakamalayong bahagi ng kaharian. At para magawa iyon, kailangan ko ng yaman. Napagdesisyonan ko na, pupunuin ko muna ang kabangyaman. Pagkatapos ay umalis ang prinsipe mula sa silangang palasyo at nagtungo sa bulwagang pangunahin. Tinanong ng emperador, bakit ka nandito? Sumagot ang prinsipe, may nais akong talakayin tungkol sa utusan na maghahanda sa pagbisita sa Ming. Mayroon tayong kailangang kumpirmahin sa emperador ng Ming. Lahat ng naruroon ay nagulat at nagtaka sa kanilang mga isipan, ano kaya ang pakay ng prinsipe sa pagkakataong ito? Sinabi ni Jin Ho, may nais akong talakayin ukol sa utusan patungo sa Ming. May isang bagay na kailangang kumpirmahin sa emperador ng Ming. Tinanong ng emperador, ano ito? Ano na naman ang iniisip mo ngayon? Ngumiti ang prinsipe at tahimik na nagplano, ang unang hakbang para punuin ang kabangyaman ay ang pag-secure ng monopolyo sa mga panulat na may gintong dulo. Kailangang tiyakin nating makuha ng mga mangangalakal ng Roshan ang eksklusibong karapatan na mag-trade ng mga panulat na may gintong dulo sa Ming. Patuloy niya, sa tuwing pumupunta rito ang utusan ng Ming, humihingi sila ng malaking halaga ng tributo. Kaya naman, kailangan nating hilingin ng isang utos mula sa emperador ng Ming upang limitahan ang kanilang mga kahilingan. Patuloy na hinihingi ng emperador ng Ming ang mas marami pang mga panulat na ito mula sa atin. Ipinapakita nito na mataas ang pagpapahalaga nila sa bagay na ito. Ang dinastiyang Ming ay maraming beses na mas malaki kaysa Roshan. Kaya, tulad ng nabanggit ko dati, mas mataas ang pangangailangan nila para sa mga panulat na may gintong dulo. Nagpatuloy siya, sunod, tuwing pumupunta ang sugo ng Ming sa ating bansa, hiling nila ang napakaraming tributo. Kaya't kailangan nating humiling ng isang utos mula sa imperyo upang limitahan ang kanilang mga kahilingan. Si Sun Nam, na bahagyang naiinis, ay biglang nagsalita. Prinsipe, imposible iyan. Tinitingnan ng dinastiyang Ming ang Roshan bilang isang estado na nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Paanong maglalakas loob ang isang estado na nasa ilalim ng proteksyon na magreklamo sa mga kahilingan ng kanilang amo? Masyado yung kawalang galang. Humarap ang prinsipe at hinamon siya. Paano ito nagiging kawalang galang?
Ang pagiging bahagi ng mas malaking bansa ba ay nagbibigay sa kanila ng karapatang apihin ang mas maliliit na bansa? Sumagot si Sun Nam, hindi yun ang punto. Kung bigla tayong magbawas ng tributo kumpara sa nakasanayan, tiyak na magkakaroon ng seryosong mga kahihinatnan. Si Jin Ho, na naiinis, ay nag-isip. Ang matandang ito ay palaging tumututol sa akin. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang lahat ng tributo na ito? Hindi ba ito mula sa sipag ng mga tao ng ating bansa? Bukod dito, ang halaga ng tributo na hinihingi ng dinastiyang Ming ay patuloy na tumataas. Na nangangahulugang bumababa ang pagkain para sa ating mga tao. Sa ganitong kalagayan, pati ang mga buwis na nagpapalago sa ating pambansang yaman ay bababa. Hindi ba dapat nating harapin ang panganib na ito bago pa ito mangyari? Sumagot si Sun Nam. Ito ay dahil hindi pa ganap na nauunawaan ng prinsipe ang mga usaping pampamahalaan. Ang mga tao sa Sugo ay pawang mga eunuko, ang pinakamalalapit na lingkod ng emperador. Kung magsalita sila ng masama laban sa atin sa emperador ng Ming, maaaring malagay tayo sa malaking panganib. Sumagot ang prinsipe, talaga bang iniisip mo na ang emperador ng dinastiyang Ming ay ganoon kagulang? Nabubulol si Sun Nam, hindi yun ang ibig kong sabihin. Natatakot lang ako na ang iyong kabataan ay maaaring magdulot ng malalaking pagkalugi kapalit ng maliliit na pakinabang. Nagngingit-ngit na sumagot ang prinsipe, ano ang kinalaman ng edad ko dito? At hindi mo ba sinabi na nilalagay natin ang ating sarili sa malaking panganib para sa maliit na pakinabang? Sa tuwing dumarating ang sugo ng Ming, ang tributo na kanilang dinadala, ay humaharang sa mga daan ng milya-milya. Hindi ba yun yaman na ninanakaw mula sa ating kaban ng yaman at sa mga tao? Nagpatuloy siya, sinabi ni Guru Yoshian, ang sinaunang pantas, na ang tunay na opisyal ay tinitiyak na ang mga tao ay makapamuhay ng may kapayapaan. Ngunit pinipilit mong yumuko at maglingkod sa mga eunuko na ito. Ano ang ibig sabihin nito tungkol sa iyo? Sinubukang sumagot ni Sun Nam. Ito'y iyong pinalalaki, kamahalan. Hindi tayo yumuyuko. Biglang sumingit ang prinsipe, hindi pa ako tapos. Sinabi ni Confucius na ang isang matuwid na tao, kahit naninirahan sa karangyan ay nagpapakita ng awa. Kahit nakaupo sa pinakamataas na posisyon, ipinapanatili nila ang kanilang integridad. Laging sinusunod ang landas ng kabutihan at katwiran. Ngayon, ang pagbibigay ng salapi at pagluluhod sa mga eunuko. Ayon ba ito sa alinman sa tatlong prinsipyong ito? Kung hindi, paanong maglalakas loob kayong tawagin ang inyong mga sarili na mga mararangal na lalaki? Pagkatapos ay lumuhad ang prinsipe at same time na, pakiusap, hayaan niyong ako ang manguna sa pagdalaw na ito. Hihilingin ko sa emperador ng dinastiyang Ming. At gagawin ang lahat ng makakaya ko upang wakasan ang maling kaugalian na ito. Bigyan niyo ako ng inyong pahintulot. Totoo na bata pa ako. 9 na taon lang ako. Ngunit ang aking determinasyon ay mas mataas kaysa pinakamataas na bundok. Minasahe ng emperador ang kanyang mga sentido at sinabi sa prinsipe, mahaba at puno ng mga pagsubok ang paglalakbay patungong Beijing. Sumagot ang prinsipe, ang kasalukuyang kalagayan ng Roshan ay nagpapakita ng krisis at ng pagkakataon. Kung alam natin kung paano ito pakanabangan, maaari itong maging pundasyon ng 1,000 taong pagunlad. Ngunit kung mabaygo tayo, mananatili tayong alipin na hiwalay na bansa. Inaasahan kong nauunawaan ng ama ang aking mga layunin. Napabuntong hininga ang emperador at sinabi bumalik ka sa iyong palasyo prinsipe. Mga eunuko, ihatid siya pabalik sa kanyang silid. Tila siya'y masyadong nagiging masigla. Sinabi ng prinsipe, ama, hayaan niyo akong maglakbay. Nakikiusap ako sa inyo. Pagdating sa silangang palasyo galit na sinabi ng prinsipe, lahat, lumayas kayo. Hanggal na iyon. Ako'y masyadong naging emosyonal. Naupo siyang mag-isa sa bulwagan malalim na nag-iisip. Ang malas na Sangam. Tinitingnan niya akong mababa dahil bata pa ako. Hindi ba, pinipintasan niya ako simula pa noong nakaraan. Maghintay kayo't makikita niyo mga walang hiya. Pagkatapos ay tinawag niya ang eunuko. Ihanda ang paglalakbay patungong dinastiyang Ming. Nagulat ang eunuko. Ano, bakit bigla? Sabi ko. Ihanda mo na ang mga gamit ko ngayon. Samantala, sa pangunahing bulwagan, nag-uusap ang mga opisyal. Kamahalan, ang prinsipe ng korona. Ano iyon? Sagot ng lingkod.
Ang prinsipe ng korona ay naghahanda ng umalis. Lahat ay nagulat. Ano? Saan siya pupunta? Tanong ng emperador, nag-aalala. Saan nagbabalak pumunta ang bata? Sumagot ang isang eunuko. Mukhang balak niyang magtungo sa dinastiyang Ming agad-agad. Sinabi niyang hindi niya kayang maghintay kahit sandali kung totoong mahal niya ang bansa at mga tao. Galit na galit ang emperador, ibinagsak ang kamay sa mesa at sumigaw. Bakit napaka-insolent ng batang iyon? Nagagalit ang emperador, naglakad papunta sa silid ng prinsipe. Pagkakita sa dalawang eunuko na paalis ng silid, malakas siyang tumawag, "Hoy, kayong dalawa, lumapit kayo." Lumapit agad ang dalawang eunuko, yumukod ng magalang. "Kamahalan, kami ay sumasaludo." Nagtanong ang emperador, "Hindi ba kayo ang mga eunuko mula sa silangang palasyo? Saan kayo pupunta?" Sumagot ang isa sa kanila ng magalang, "Kami ay patungo sa tanggapan ng mga tala, kamahalan." Tanong ng emperador, "Para saan?" Nagatubili ang eunuko saglit, saka nagsalita ng nauutal, "Kamahalan, iniutos sa amin na itala ang lahat ng tributo na ibinigay sa mga sugo ng imperyo ng Ming simula pa noong pamumuno ng yumaong Haring Taizo." Nang marinig ito ng emperador, siya ay nagalit ng husto at, sa naglalagablab na galit, ay umungol. Ano? Ang walang galang na batang iyon. Lumilipat ang eksena sa silid ng Emperatrice. Isang lingkod ang nagmamadaling tumawag mula sa labas ng pinto. "Inyong kamahalan, Emperatrice, may malaking problema." Nagulat ang Emperatrice, lumingon at nagtanong. "Ano itong kaguluhan?" Sa takot na boses, sinabi ng lingkod. Ang prinsipe ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit upang umalis papuntang imperyo ng Ming. Narinig ito ng Emperatrice at labis siyang nagulat at nagsabi, "Ang prinsipe ay pupunta sa imperyo ng Ming." Akala ba niya ay parang naglalakad lamang sa baryo? Bakit ito nangyayari? Mabilis na sumagot ang lingkod. Sinabi niya na ito ay upang pigilan ang mga sugo ng imperyo ng Ming sa labis na paghingi ng tributo. Sinabi ng mga opisyal ng Ministeryo ng Hustisya na siya ay labis na nagre-reaksyon. Kaya't ipinahayag ng prinsipe na siya mismo ang pupunta. Agad niyang iniwan ang kanyang silid at nagmadaling pumunta sa silangang palasyo. Habang tumatakbo, hindi niya maiwasang mag-alala. "Ano ba ang ginagawa mo, anak ko?" Ang mga lingkod, na hindi nauunawaan ang sitwasyon ngunit nakikita ang pagmamadali ng Emperatrice, ay mabilis na sumunod at tumatawag. "Inyong kamahalan, Emperatrice, patungo sa silangang palasyo." Ang emperador, hindi mapigilan ng galit. Itinuro ang prinsipe at sumigaw. "Walang galang na bata, ano itong walang ingat mong kilos?" Sa matatag na boses, sumagot ang prinsipe. "Hindi po ako pabaya, ginagawa ko ang nararapat bilang prinsipe." Sa labas ng bulwagan, nakapila ang mga ministro, walang nangangahas na pumasok. Ang galit na boses ng emperador ay patuloy na umaalingaw. "Ikaw na walang galang, alam mo ba ang edad mo? Paano ka kumikilos ng ganito?" Sumagot ang prinsipe. "Ang edad ay hindi hadlang sa paggawa ng tama. Ito ay palusot lamang na ginagamit ng iba para sabihing masyado pang bata ang isang tao para kumilos." Lalong nagalit ang emperador at tinanong, "Bakit ka kumikilos ng ganito kalihis?" Sa puntong iyon, dumating ang Emperatrice, hingal na hingal, at tumawag. Ang prinsipe, na ayaw magpatinag, ay matibay na nagdeklara, "Kung si ama ang magulang ng ating bayan, gusto kong maging nakatatandang kapatid nila." Sa tuwing dumarating at umaalis ang mga sugo, umiiyak sa dalamhati ang mga tao. "Bilang nakatatandang kapatid, paano ako mananatiling tahimik?" Lalong nagalit ang emperador sa pagsuwi ng anak. Kinagat ang kanyang labi at sumigaw, "Walang galang na bata." At sa wakas ay inutusan ng katiwala, dalhin ang letigo at ang bangkito ng pagpaparusa. Ang Emperatrice at ang mga naroon sa labas ay natulala at nabahala. Sa gitna ng takot, mabilis na tumakbo papasok ang Emperatrice at sumigaw, "Inyong kamahalan." Ang mga lingkod na nasa likod niya, takot din, ay sumigaw, "Inyong kamahalan, Emperatrice." Pagbukas ng pinto ng Emperatrice, agad siyang sumigaw, "Inyong kamahalan." 9 na taong gulang pa lamang ang prinsipe. Ang emperador, nakakunot ang noo, ay sumagot. Dahil nga bata pa siya, kailangan siyang turuan at disiplinahin. "Emperatrice, hindi ito para sa iyo upang makialam." Pagkatapos ay tumalikod siya sa dalawang eunuko at nag-utos, "Eunuko, ilabas ang Emperatrice sa silid."
Ang Imperatrice, lubos na natatakot, ay nakiusap. Inyong kamahalan, maawa po kayo. Bawat hampas ng latigo ay tumama sa mga binti ng prinsipe. Sa bawat palo, ang emperador, galit na sumisigaw. Ang unang pagkakamali mo ay ang pagiging arrogant sa iyong limitadong kaalaman. Ang pangalawang pagkakamali mo ay ang hindi paggalang sa mga lingkod at hindi marunong kumilos ng tama. Kahit bata pa ang prinsipe, hindi siya umiiyak o nag-ingay. Kinagat lamang niya ang kanyang ngipin at tiniis ang sakit. Ngayon, ang kanyang mga binti ay puno ng mga latay mula sa latigo. Ngunit hindi naawa ang emperador at patuloy na hinahampas habang sinasabi. Ang pangatlong pagkakamali mo ay ang pagsuwi sa mga utos ng iyong ama. Kailangan mong magnilay sa iyong mga aksyon ngayong araw at tiyaking hindi mo na ito uulitin. Sa labas, narinig ito ng Imperatrice at umiiyak na wala ng luha. Ang mga ministro, na nakatayo ng tensyonado sa labas ng silid, ay nag-aalalang tumingin sa pinto. Sa wakas, bumukas ang mga pinto. Pagkatapos ng matinding parusa, ang emperador, habol hininga, ay lumabas at nag-utos. Tawagin ang mga manggagamot ng palasyo upang gamutin ang prinsipe. Ang mga naroon ay mabilis na sumagot ng sabay-sabay. Oo, inyong kamahalan. Habang dumadaan ang emperador, nakita niya ang Imperatrice na umiiyak pa rin at inutusan siya. Alagaan mo ang prinsipe. Tumingin siya sa mga ministro. Iniwan sila ng isang huling pangungusap. Lahat kayo, mas mababaw pa sa isang bata. Isa sa mga ministro, hindi mapigilan ang sarili, ay bamulong. Bakit kaya kumilos ng ganito ang prinsipe? Isa pa, napansin ang Imperatrice na naruroon pa, ay nagbabala. Manahimik ka, baka marinig ka ng Imperatrice. Ang Imperatrice, galit na sumagot sa mga ministro. Lahat kayo, bakit hindi ninyo naisip ang mga bagay-bagay na ganito kalalim katulad ng bata, at hinayaan ninyong lumala ang sitwasyong ito? Hinding-hindi ko makakalimutan ang nangyari ngayon. Ang mga ministro, yumuko ang mga ulo, ay tanging nasabi. Kasalanan namin ito, nararapat kaming maparusahan. Paglaon, sa silid ng koro ng prinsipe. Habang sinisermonan ng Imperatrice ang prinsipe, paulit-ulit niyang pinalo ang kanyang mga binti. Ikaw na pilyong bata, bakit lagi mo akong pinapahirapan ng ganito? Hindi ka pwedeng kumilos ng ganito. Naiintindihan mo ba? Ang prinsipe ay napasigaw. Inay, masakit. Ang prinsipe ay nag-isip. Masakit ito, maging sa nakaraang buhay ko o sa buhay na ito. Tila laging ang mga binti ko ang tumatanggap ng lahat ng sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat ang prinsipe nang maramdaman niyang tumigil na ang kanyang ina sa pagpapalo sa kanya. Ang Imperatrice, wasak ang puso, ay tahimik na umiiyak at pagkatapos ay yamakap sa kanya. Lumipat ang eksena sa Royal Court. Ang emperador ay nakaupo, seryosong nakatingin sa mga opisyal sa harapan. Pagkatapos, lumingon siya sa eunuko at iniutos. Eunuko, dalhin ang mga dokumentong sinabi ng prinsipe na ihanda mo. Mabilis na tumugon ang eunuko, opo, mahal na hari. Makalipas ang ilang sandali, iniharap ng eunuko ang isang bungkus ng mga dokumento. Matapos basahin ang mga dokumento, mahigpit na sinabi ng emperador, ang pinakamababang halaga ng tributo na kinukuha nila ay katumbas ng 2 buwan ng taunang pondo natin, at ang pinakamalaki ay maaaring umabot hanggang 5 buwan. Kung isasama pa natin ang mga tributo mula sa mas maliliit na mga nayon, ang kabuuan ay maaaring umabot halos sa buong taon ng ating mga yaman. Itinaas niya ang mga tala at tinanong, nakikita niyo ba ito? Mga ministro, narito ang listahan ng mga tributo na ipinadala sa Imperyong Ming hanggang ngayon. Taon-taon, ang dami ng tributo na ipinapadala sa Imperyong Ming ay patuloy na tumataas. Ano ang masasabi niyo tungkol dito? Sa kanilang katahimikan, galit na pinukpok ng emperador ang kanyang silya at sumigaw, bakit kayo walang tugon? Pati ang prinsipe, isang bata, ay naiisip ito, ngunit kayo ay hindi. Ang mga ministro, nakayuko ang mga ulo, ay sabay-sabay na tumugon, patawad po, mahal na hari. Pagkatapos ay inutusan ng emperador, piliin ang pinuno ng mga sugo at mga katuwang sa loob ng susunod na 2 oras at iulat sa akin. Kung hindi nyo ito magagawa sa loob ng 2 oras, kakasuhan ko kayong lahat ng pagtataksil. Mabilis na tumugon ang mga ministro, salamat sa iyong kabutihan, mahal na hari. Kinagabihan, habang nakatingin ang emperador sa buwan, binasag ng tinig ng Imperatrice ang katahimikan.
Lumingon siya at nagtanong, may problema ba, Empress? Sumagot siya, lumabas ako para huminga ng sariwang hangin dahil hindi ako makatulog. Pagkatapos ng maikling katahimikan, siya ay nag-alangan bago nagsabi, mahal na hari, bakit mo pinaparusahan ang prinsipe ng ganito kat hindi ngayon? Sa tingin ko, mas matindi ka kaysa sa dati. Nanatiling tahimik ang emperador ng ilang sandali bago sumagot. Matalinong bata ang prinsipe. Nang marinig ito, tumangala ang empress. Nagpatuloy ang emperador, gayunpaman, may mga pagkakataon na sobra ang kanyang pagkaka-absorb sa sarili niyang talino. Ngayon, hinarap niya ang pagtutol mula sa mga ministro. Iyan ang nangyari. Ang punong masyadong tuwid ay madaling mabali. Walang tiwala ng mga ministro, paano niya maaalagaan ng tama ang mga tao? Nanatiling tahimik ang empress, pinagmamasdan siya. Dagdag ng emperador, naniniwala akong ipinanganak ang prinsipe na may mga katangian ng isang pantas. Sa makatuwid, mula ngayon, tuturuan ko siya ng buong husay, gagabayan ko siya sa tamang landas. Narinig ito ng empress, siya'y bahagyang ngumiti at tumugon, hindi ko lubusang maunawaan ang malalim na kahulugan ng iyong mga kilos. Wala akong ibang hiling, hanggat ito ang layunin mo. Pagkatapos ng mahigpit na pagdidisiplina sa prinsipe, agad na iniutos ng emperador sa mga ministro na pumili ng pinuno ng mga sugo at mga katuwang. Bagaman ang mga aksyon ng prinsipe ay labis, wala siyang sinabing mali. Ngunit, ang kanyang labis na pagsasagawa ay lumampas sa pagpaparaya ng emperador. At kaya't naparusahan ang prinsipe dahil dito. Ang prinsipe ay nakayuko, nakatukod ang baba sa kanyang kamay, paulit-ulit na humihinga ng malalim habang pinagmamasdan ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na naglalaro sa looban. Partikular na ang isa na pinakamahalaga sa kanya. Ang kasing edad niya. Ang batang iyon ay isang mahalagang tao. Ang batang nagtatakbo-takbo ng masaya ay si Ayu, ang aking nakababatang kapatid. Ngunit hindi lang siya isang ordinaryong bata dahil, sa nalalapit na hinaharap, ang batang iyon ang magdudulot ng madugong kaguluhan dito mismo sa ipinagbabawal na palasyo. Siya ang magiging ika-17 hari ng Joseon, si Haring Sejong, sa pagkakatanda ko, pagkatapos niyang patayin ang kasalukuyang hari ng katawang ito, si Haring Munjong, at kapag ang pamangkin ni Munjong, si Haring Danjong, ay umupo sa trono. Siya ang manggana sa Gyeongsangan Rebellion at lilipulin ang lahat ng lumalaban sa kanya. Sa kanyang pamumuno, hindi siya titigil doon, siya rin ang maglalason sa kanyang sariling kapatid, si dakilang Prinsipe An Pyeong. Para bigyan kayo ng mas malinaw na larawan, ang Gyeongsangan Rebellion ay isang malaking pag-aalsa, isang kudeta noong 1453, na pinamunuan ni Haring Sejong upang lipulin ang mga malalapit na kaalyado ng nakaupong hari. Naalala ko ang minsang sinabi ng aking guru tungkol sa lalaking ito, si Prinsipe Suyong. Iniwan niya ang kanyang nakababatang kapatid at ang kanyang nakatatandang kapatid, itinakwil ang kanyang sariling lolo at ama. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na siya ang anak ng prinsipe ng Kangjo, si Suyong, na nagkaanak ng isang binata na gumanap at kumilos na parang ama ni Suyong, at nagbigay ng madilim na anino sa maunlad na panahon ng Joseon Dynasty. Karamihan sa mga historiador ay negatibo ang pananaw kay dakilang Prinsipe Suyong, at ito ay isang bagay na lubos kong ikinababahala. Ang inosenteng mukhang bata na iyon ay lalaki upang maging isang malupit. Nagmumuni-muni si Jinho, ano ang dapat kong gawin? Kailangan kong gumawa ng isang bagay bago siya magpakita ng palatandaan ng pagiging halimaw na iyon. Biglang ngumiti si Jinho nang may naisip siya. Naisip ko na. Ito ang pinakamahusay na paraan upang baguhin ang isang tao. Mabilis siyang ngumiti at lumapit sa kanyang dalawang nakababatang kapatid. Naisip niya, sa maingat na pagtuturo at sa lahat ng natutunan ko sa aking landas, sisiguraduhin kong magsisilbi siya sa akin hanggang sa kanyang kamatayan. Ang kakaibang ngiti niya ay nagbigay ng biglang ginaw kay Ayu. Sinimulan ni Jinho ang kanyang paglapit, unang tinatawag, Ayu, iyan, magandang umaga. Ang mga tunay na pangalan nina Ayu at iyan ay ang dalawang prinsipe. Suyang at An Pyeong, ang dalawang bata ay magalang na yumuko at tumugon, magandang umaga, kuya. Tumango si Jinho nang may pagmamahal, masaya akong makita kayong pareho na masaya. Tiningnan niya ang kanyang nakababatang kapatid at tinanong, Ayu, ang klase mo sa pagsusulat ay malapit nang magsimula, tama ba? Gusto mo bang mag-aral kasama ako ngayon?
Nagbigay ng kakaibang tanong na nag-iwan kay IU na nalilito. Tumahimik siya sandali bago nagtanong, bakit? Nabigla si Jinho sa tanong at nauutol na sumagot, bakit mo tinatanong yan? Curious lang ako kung paano ka umuunlad sa iyong pag-aaral. Ngunit sa kanyang puso, iniisip niya, malapit na, magtatrabaho ka ng walang tigil sa ilalim ng aking utos. Hindi ka na magkakaroon ng karangyan na maging tamad gaya ng ngayon. Napakunot ang noo ni IU, tila hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang kuya. Sa huli, nagpasya siyang hindi sumang-ayon. Tumalikod siya at sinabing, mag-aaral ako ng mag-isa. Sa kabila ng desperadong pagtawag ni Jihan, IU, sandali, malamig na hinawakan ni IU ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid na si Ian at sinabing, tara na, huwag ka nang maglaro dyan, istorbo ka kay kuya. Bagaman hindi mukhang sobrang galit si IU, may bakas ng pagkayamot sa kanyang mukha habang umaalis. Dahan-daang lumipas ang oras hanggang hapon. Masiglang tumakbo si IU papunta sa kainan, sabik sa hapunan. Ang kasambahay na sumusunod sa kanya ay marahang nagpapaalala, batang amo, malapit na ang oras ng hapunan. Ang pagtakbo ng ganyan ay mapanganib. Sa isang sulok, narinig ni IU ang bulong ng ilang lingkod na nakakuha ng kanyang atensyon at nagpatigil sa kanya. Dahan-dahan niyang sumilip sa kanto upang makinig. Hindi ba't kahanga-hanga ang prinsipe? Sabi ng isang lingkod, napakabata pa, ngunit mahusay na sa literatura. Hindi lang iyon, alam na rin niya ang mga pangunahing gawain ng bansa. Paano kaya siya ipinanganak na isang henyo? Kamangha-mangha talaga, tuwang-tuwang nakikinig si IU, umaasa na siya naman ang mapag-uusapan. Ngunit sa halip na mapag-usapan siya, nadismaya siya. Habang patuloy na pinupuri ang prinsipe, nang mapunta sa kanya ang usapan, na puno ito ng mga paghahambing. Magaling din naman ang nakatatandang prinsipe, pero kung ikukumpara kay Prinsipe Jinho, wala siya. Ipinanganak silang dapat ihambing sa isa't isa. Nagpuyos sa galit si IU sa mga salitang iyon. Napansin ito ng kasambahay sa kanyang likuran at mabilis na lumapit, galit na galit. Paano ninyo nagagawang magsalita ng ganyan? Nagulat ang dalawang kasambahay, agad na yumuko at humingi ng tawad. Diyos ko, karapat-dapat kaming mamatay para dito. Sa pag-aakalang ilalayo na sila para sa mabigat na parusa, pinigil ni IU ang kasambahay. Hayaan na lang natin. Umalis na tayo. Kahit bata pa, nauunawaan na ni IU ang pagkadismaya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa loob-loob niya ay nagtatanong siya, ano bang nagawa ko para maging mas mababa kaysa sa kapatid ko? Ilang araw ang lumipas, muling pinulong ni Jinho ang kanyang dalawang nakababatang kapatid sa kanyang silid upang palakasin ang kanilang samahan. Proud niyang ipinakita ang dalawang flashcards na ginawa niya at sinabi, tada! Ganito isinusulat ang character na ito. Base ito sa langit at lupa. Ang mga cards, na may isang panig na nagpapakita ng character at ang kabilay may larawan, ay mukhang kaakit-akit. Masayang sumigaw si Ian, wow! Ikaw ba ang gumawa nito, kuya? Masayang sumagot si Jinho, syempre, nagpatulong ako sa mga yuno ko sa palasyo para gawin ang mga card na ito. Ang mga card na ito ay ginawa upang mas madalas niyang makasama ang kanyang mga nakababatang kapatid. Palihim na natawa si Jinho, iniisip, pinagawa ko ang mga memory card na ito sa mga yuno ko sa loob ng isang araw. Tinawag niya si IU at sinabi, halika, tingnan mo ito. Ngunit tumanggi si IU na walang interes. May tutor na ako, kaya hindi ko kailangan ng mga ito. Nabigla si Jinho at nagtanong, hindi ba mas masaya kung mag-aaral tayo ng sabay? Ngunit bago pa siya matapos, mabilis na tumugon si IU, kaya kung mag-isa. Tumalikod siya at malamig na nagsabi, huwag mo na akong tawagin para sa mga ganitong bagay. Ikinagulat at ikinapagtataka ni na Jihan at Ian ang kanyang naging tugon. Kinabukasan, sa bakuran, nag-aaral ng mabuti si IU kasama ang kanyang tutor. Nakatago sa mga palumpong malapit sa kanila, nakayuko si Jinho at pinapanood sila. Mas mahirap siyang intindihin kaysa sa inaakala ko. Kailangan kong obserbahan kung ano ang ginagawa niya araw-araw, sabi niya sa sarili. Mabait na tinanong ng tutor, hindi ka ba nahihirapan sa bahaging ito? Ngumiti si IU at sumagot, hindi, napakalinaw ng paraan ng pagtuturo ninyo, kaya hindi ako nahihirapan. Ang kanyang magalang at mabait na ugali ay labis na ikinagulat ni Jinho. Ano ito?
Mas mabait pala siya kaysa sa inaakala ko. Ako lang ba ang hirap siyang pakisamahan? Nagpatuloy ang tutor, sige, balikan natin ang tatlong pangunahing relasyon at ang mga birtod na pinag-aralan natin kahapon. Magalang na tumugon si IU, opo, sir. Agad siyang nagsimulang bumigkas, katapatan ng mga nasasakupan sa kanilang pinuno. Ang hari ang tagapamahala ng kanyang bayan. Ang pagkamarespeto ng anak sa magulang. Ang ama ang tagapagtanggol at tagapagdisiplina ng anak. Nagpatuloy si IU ng may kumpiyansa, labis na ikinamanghan ni Jinho. Ang debosyon ng isang asawa sa kanyang asawa. Ang asawang lalaki ang tagapamahala ng kanyang asawa. Hindi makapaniwala si Jinho sa kanyang naririnig. Ano ito? Hindi lang niya na-master ang 1,000-character script, ngunit na-memorize din niya ang tatlong pangunahing relasyon. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang tutor dati. May chismis tungkol kay dakilang Prinsipe Suyong. Sinasabi ng mga tao na bagamat mas bahagyang hindi gaanong mahusay si Suyong kaysa kay Haring Munjong, magaling siya sa parehong literatura at sining ng pakikipaglaban. Ang tanging isyo ay masyadong natatangi ang kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit marahil, sa ilang antas, ito ay chismis lamang. Napagtanto ni Jinho ang isang bagay. Tumutok siya sa masigasig na batang nasa harapan niya. Ang kailangan ng batang ito ay, kinahapunan, habang nag-e-ensayo ng espada si Suyong, nagsasanay siya ng mabigat kasama ang isang wooden dummy. Sa kanyang bawat pag-atake, may malakas na ingay na nagpapagulat sa kanya at napabitiw siya sa espada. Ang mabigat na espada ay gumulong sa lupa at huminto sa paanan ni Jinho. Pinulot ito ni Jinho at nagtanong, mukhang nag-e-ensayo ka ng martial arts, tama? Hawak ang isang wooden sword, idinagdag niya, pwede mo ba akong turuan ng ilang teknik sa espada? Hindi ko pa alam ang tungkol sa martial arts dahil hanggang ngayon, puro teorya lang ang alam ko. Bagamat bahagyang naiinis, hindi tumanggi si IU. Habang iniwawasiwas ang kanyang espada, sinabi lang niya, hindi naman mahirap, gawin mo lang ganito. Tumango si Jinho na nasa tabi ni IU at nagkomento, mukhang mahirap ito, hindi ba? Itinaas niya ang kanyang espada at nagtanong, ganito ba? Ngunit nang itinaas niya ang espada sa ibabaw ng kanyang ulo, nawalan siya ng balanse at bumagsak pabalik, dala ng bigat ng espada. Nako, sigaw niya, ikinagulat ni IU at tumawag, kuya. Nakahiga sa lupa, napabuntong hininga si Jihan. Tama nga, mahirap talaga. Nagsusumikap siyang bumangon at nagsabi, talagang ikatutuwa ko kung tutulungan mo ang iyong walang kakayahang kuya. Wala akong talento sa bagay na ito. Pwede mo ba akong tulungan? Nakikiusap ako. Napakunot ang noo ni IU at pinag-isipan ang pakiusap ng kanyang kuya. Tahimik siyang nag-isip ng ilang sandali. At biglang tumawa ng malakas, na may pang-aasar, at sinabi bakit kahirap sa bagay na ito. At sa ilalim ng papalubog na araw, unti-unting lumapit ang loob ni Jinho at IU habang sila'y nagsasanay ng paggamit ng espada. Patuloy na ipinapakita ni Jinho ang kanyang kahinaan at pinupuri ang kanyang nakababatang kapatid. Ganito ba ginagawa? Tanong ni Jinho. Umiling si IU. Hindi, itaas mo pa ang kamay mo ng kaunti. Ang mga bata ay likas na payak ang damdamin. Palaging nararamdaman ni IU na, kahit anong pilit niyang gawin, sinasabi ng mga tao sa paligid niya na hindi siya kasing galing ng kanyang nakatatandang kapatid. Ito ang dahilan ng kanyang pagdaramdam. Ngunit ngayon, nang makita niyang may kahinaan din ang kanyang kuya at sa ilang aspeto ay mas mababa pa sa kanya, naramdaman niyang muling bumalik ang balanse. Dahil dito, mas naging bukas si IU na palapitin si Jinho at nagsimulang mas mainit ang kanyang pakikitungo rito. Ang unang hakbang sa pagbabago ng kinabukasan ni IU ay naisagawa na. At dito nagtatapos ang kabanata natin ngayon. Mag-komento kung gusto niyo ang kwento para mapagpatuloy natin. Maraming salamat sa panunood.